Ilang insidente ng pagpatay ang partikular na binanggit sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para kumatawan sa malawakang pagpatay ng kanyang drug war. Kabilang diyan ang sinapit ni Kian de los Santos, gayon din ang litratong alapieta na tinawag ni Duterte na gumagawa lang ng drama. Nakatutok si Joseph Morong. Sa confirmation of charges o pagsusuri sa mga ebidensya laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isa sa mga biktima ng drug war na binanggit ang 17 anyos na si Kian de los Santos na pinatay noong 2017. As usual, the police claimed that Kian de los Santos shot at them and they were forced to shoot him dead in self-defense. Pinanood ng tiyuhin ni Kian na si Randy de los Santos ang pagdinig na sinasaksihan ngayon ng buong mundo. Matagal ko nang hindi nakita yung larawan eh. So nakita ko uli, siyempre masakit. Masakit na muling mabalikan ng mga kwentong ito. Pero kailangan eh. Sa kabila ng kirot, mahalagaan niyang mailahad ang matagal nang di pinapakinggang kwento, kabilang ang sa ibang biktima. Yung mga kwento, hindi lang ni Kian, baon namin yung mga kwento ng iba sa program Paghilom. Sa hearing naman, may chance sila ipagtanggol yung kanilang sarili. Itong mga pamilya ng mga biktima, yung kaanak namin pinatay, hindi nga kami dumaan ng korte eh. Hindi nga dumaan ng barangay eh. Patay agad. Isa lamang ang kay Kian sa mga publicly named na kaso sa kinakaharap ni Duterte na kasong crimes against humanity of murder and attempted murder sa ICC. Kasama rin dyan ang kaso ni dating Osami City Mayor Ronaldo Paruhinog Sr. na pinatay rin noong 2017 sa bahay nila sa Osami sa isang police operation. Kasamang namatay ang asawa niya. Si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at si Raul Yap na nakakulong na noon sa Baybay City Leyte nang mabaril din ng mga pulis. At si Benjamin Vizda na pinatay sa Tondo noong October 5, 2016. Ipinakita rin sa pagdinig at tumatak na imaheng ito ng pinaslang na si Michael Sharon habang kalong ng kinakasamang si Jeneline Olaires. Ang insidente na cover din ng ibang media. Katunayan, bago ang kuhang yun ay na-videohan din ng mga unang reaksyon ni Olaires na hindi malaman noon ang gagawin o kung kanino hihingi ng tulong. Ayon sa prosekusyon, hindi man nila isinama sa mga kaso ang insidente, isinama nila ang reaksyon dito ng Pangulo na tila minaliitan niya ito at tinawag na gumagawa ng drama. Isa sa mga kaanak ng mga biktima na nagsumite ng kanilang salaysay sa ICC, si Ella, hindi niya tunay na pangalan. Parang gusto kong sumigaw na sana makamtan namin yung katarungan. Umuulit-ulit yung kwento na nangyari. Narinig ng mga tao na, "Sir, hindi po ako lalaban." Pero pinalabas nila na nanlaban ang anak ko. Masakit sa akin yung 78 na mga biktima ng murder at attempted murder mula sa lampas 40 na mga insidente ang ebidensyang inihain ng prosekusyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. While there are countless victims, we have focused the charges in this case to these 49 incidents and these number of victims in order to ensure that this trial can be expeditious. They're representative of Mr. Duterte's larger killing campaign. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.